Good morning! Welcome po sa day 2 ng ating Devil Series with me. Pero bago po tayo magsimula, manalangin po muna tayo. Panginoon, Ikaw ay tuwing dakila, tapat, makapangyarihan, Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Salamat po sa panibagong buhay at pagkakataon ay pinagkaloob niyo sa amin para muli kami ay makapag-aral po ng inyong salita. Dalangin po namin na mabuksan niyo aming mga puso at isipan. Continue to bestow us with your wisdom and knowledge na mumula po sa inyo. At patuloy niyo po kami ingatan sa maghapon namin sa araw na ito. We thank you, we glorify your name. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So ngayon po, ang ating day 2 ay pinamagatan kong nakatatag sa salita ni Kristo. So kahapon, ang ating pong pinag-aralan ay nakatatag sa pag-ibig ni Kristo. Ngayon naman po, ay nakatatag sa salita ni Kristo. Ang ating pong teksto ay matatagpuan mula sa Colossus chapter 2 verses 6 to 7 at ito po ang sinasabi. Yamang tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo na may pakikipag-isa sa Kanya, magpakatatag kayo at isalig ninyo sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalataya, itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Sa araw po na ito, sabay nating tuklasin kung paano natin higit na maipapakilala ang prinsipyo ng nakatatag sa salita ni Kristo. Hindi bilang banal na obligasyon, kundi bilang buhay na nilalakaran araw-araw. Sa ating paglago bilang mga mananampalataya, madalas nating maranasan ang pagkakataong tayo'y maging tuyot. Ang espiritu ay parang desyerto. Ang pag-ibig at pananampalataya ay nangihina. Ngunit sa gitna ng pagmapagsubok at tukso, may isang katotohanan hindi dapat mawala sa ating mga puso. Na ang tunay na buhay at katatagan ay nagmumula sa salita ng Diyos. Na ang hawakan natin ay hindi isang ideya lamang, kundi isang personal na ugnayan kay Kristo. So sa Colossus 2:6 to 7, hinahamon tayo ni Pablo na huwag lang basta tumanggap kay Kristo, kundi patuloy na makilakad sa Kanya. Na mga nakaugat at nagtatayo sa Kanya upang ang ating buhay ay maging matibay at matatag sa panahon ng unos. Ang salita ng Diyos ay parang matabang lupa na pinagmumulan ng ating lakas. Kapag ito ay ating pinagmumulan, hindi tayo matutuyo o maliligaw. Patuloy nating itanim sa ating mga puso at isipan ang mga katotohanan nito. Na una, ang salita ni Kristo, ang gabay at pagkain ng ating espiritu. Maaaring mabuhay tayo physically sa mga pagkain na kinakain natin, pero wag po natin pababayaan ang ating espiritual na pangangatawan. Kung paano kailangan natin ang pagkain sa araw-araw ng ating physical na katawan, higit na kailangan po ng ating espiritu ang pagkain espiritual at ito po ay ang salita ng Diyos. Pangalawa, ang buhay na nakabatay sa salita ni Kristo ay matibay sa harap ng tukso. Hindi na tayo malilinlang ng kaaway. Bakit? Dahil hawak-hawak na natin o nakatanim na sa puso at isipan natin yung mga pangako ni Kristo, kung gaano kanya kamahal, kung naipaglalaban kanya, hindi kanya iiwanan, and all of the promises of God is already here inside our hearts and minds. So wala nang butas ang kaaway para tayo ay matukso pa. At ang pangatlo, pagsumakapan din natin na maglaan kahit 10 minuto lamang araw-araw upang magnilay sa isang talata. Kung hindi kaya ng napakahabang oras po, wag na wag ang wala. So yung iba, morning sila nakakapag-devotion. Yung iba naman, in the afternoon or in the evening, any time of the day. As long as maglalaan po tayo ng oras para sa ating Panginoon, huwag ang hindi, mga kapatid. Okay po, kung may panahon tayo mag-scroll sa social media, pagmulat ng ating mga mata, ang unahin po muna natin ay ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Like this, diba? Pag at 6 a.m. nagpo-post na po tayo sa ating group, so pwede po na during the time, let's scroll haya tayo at panoorin po natin ang mga uploaded Devo series po natin. Okay? And maaari din po nating isulat
at i-memorize ang isang Bible verse na magpapaalala sa iyo ng lahas ni Kristo. Kung meron na tayong mga life verses, that's good. At dagdagan pa po natin ito, magbasa at mag-memorize pa po tayo at isabuhay po natin. Tandaan natin, hindi enough na memorize lang natin ha, yung mga salita ng Diyos. Dapat po ito ay naisa sa buhay natin. Hindi mo kailangan ng 100 memorize na memory verse. Minsan ang isa ay higit pa, lalo na kung ito ay isinasa pamuhay mo araw-araw. At nais ko pong iwan sa inyo ang mga katanungan ito upang mas magpagbulay-bulayan pa natin ang salita ng Diyos sa araw na ito. Una, ano ang natutunan mo sa pagbabasa ng salita nitong mga nakaraang araw? At pangalawa po, paano mo ito maisa sa buhay sa araw-araw? Maraming salamat, Caps. I hope and pray na patuloy niyong mag-aralan po ang salita ng Diyos. Importante po ito. This is the food of our spirit. At we, as followers of Christ, we cannot live without the truth of God na nakukuha natin sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Yun lamang po, at let us end this with a short prayer. Lord, thank you na sa pagpapaalala na dapat po maglaan pa rin po kami ng oras sa pagbabasa ng iyong salita, na ang mga salita mo, Kristo, ang tutulong sa amin upang maging matibay sa panahon ng unos, sa panahon ng bagyo. At dalangin po namin na yung mga salita mo, Panginoon, ay maisa pamuhay po namin, maibahagi namin sa iba, at makita na kami po bilang anak mo ay namumuhay na nga sa iyong mga salita, na Lord, huwag mo hayaan na magkaroon pa ng avenue ang enemy para kami ay tuksohin. May you continue to guard our hearts and our minds, at patuloy mo po kami bigyan ng kasipagan sa pag-aaral ng iyong mga salita. We thank you and we glorify your name. In Jesus' mighty name we pray. Amen. That would be all for today. See you tomorrow, Caps, para sa third day ng ating Devo series. Goodbye and God bless you, everyone.